Totoo bang pagkain ng mangkukulam ang kabuti? Welcome back to my channel, class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga panakot sa mga batang Pinoy, ang kabuti o mushroom. Class, aminin natin, effective na panakot sa mga batang makulit ang mga kabuti. Kapag may tumubong mushroom sa bakuran pagkatapos umulan o bigla na lang sumulpot pagkatapos ng magdamag, may maririnig kang, "Huwag mong gagalawin yan! Pagkain ng mangkukulam yan!" Pero alam nyo ba na hindi bago ang ganitong paniniwala? Sa katunayan, libu-libong taon nang konektado ang mushrooms sa misteryo, sa lamangka at takot. So bakit naging konektado ang mushroom sa mga mangkukulam? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Master Diggy. Salamat sa suggestion mo and sa mga estudyante ko riyan sa Aklan. Kumusta kayo? Unang dahilan, misteryoso kasi talaga ang mushroom. Hindi siya parang mangga na may puno. Hindi siya parang kamatis na may halaman. Bigla na lang siyang sumusulpot, na para bang may kung anong hiwagang dala. Parang classmate mong absent buong semester, tapos biglang may perfect attendance isang buwan, bago ang finals. Noong unang panahon, wala pang science, kaya para sa mga tao noon, kung hindi natin maintindihan, baka magic. At class, dito nagsimula ang takot. Sa Europe, may mga mushroom na tumutubo ng paikot. Ang tawag dito ngayon, fairy rings. Pero noon, akala nila lugar iyon kung saan nagsasayaw ang mga mangkukulam o engkanto tuwing gabi. Ngayon, class, heto ang mas seryosong dahilan kung bakit kinatakutan ng mga ito. May mga kabuhting nakalalason talaga. At noon, wala pang Google, wala pang YouTube explainers katulad nito. Ehem, kaya mag-subscribe kayo dahil swerte na kayo. Pero kidding aside, kaya maraming tao nun ang namamatay dahil sa maling mushroom. May isang uri pa nga na tinatawag na death cap mushroom. At kahit maliit lang ang makain mo, pwede kang mapahamak. Kaya noong medieval times sa Europe, ang tingin nila, ang halaman na kayang pumatay ay siguradong gamit ng mangkukulam. Mas lalong lumalim ang koneksyon ng mushroom sa witchcraft. Dahil may ilang klase ng mushroom na nakaka-hallucinate. Isa sa pinakasikat ay ang red mushroom na may puting tuldok, Amanita muscaria. Mukha siyang cute, parang bahay ni Mario sa video game. Pero kapag nakain mo, baka makakita ka ng dragon kahit nasa sala ka lang. May mga shamans noon sa Siberia na gumagamit nito sa rituals. Naniniwala silang nakakatulong ito para makausap ang spirit world. May isa pang dahilan kung bakit creepy ang tingin nila sa kabuti. Madalas itong tumubo sa nabubulok na bagay, sa patay na kahoy, sa lumang puno, minsan pati sa sementeryo. Kaya na-associate ito sa kamatayan, pagkabulok, at maging sa afterlife. Maging ang salitang fungus ay konektado raw noon sa salitang Latin na may kaugnayan sa death at decay. Pero sandali lang, hindi lahat takot sa mushroom. Habang takot ang Europe noon, sa Asia naman, lalo na sa China at Japan, nirerespeto ang mushroom.
Ginagamit ito sa traditional medicine. Pinaniniwala ang pampalakas ng katawan at pampahaba ng buhay. Sa Pilipinas naman, interesting tayo, takot, pero kumakain pa rin. At noong sumikat ang mushroom chicharon, ang dating pagkain ng mangkukulam, naging pulutan pa nga. Ngayon, alam na natin na ang mushroom ay hindi halaman ni isa itong fungi. Iba siya sa plants. Wala siyang chlorophyll. Hindi siya kumukuha ng energy sa araw, tulad ng halaman. Pero class, sobrang importante ang mga ito sa mundo. Tumutulong sila sa pag-decompose, pagbalik ng nutrients sa lupa, at pagpapanatili ng balance sa ecosystem. Ibig sabihin, kung wala ito, malamang tambak ang patay na dahon at bulok na kahoy sa mundo. So bakit hanggang ngayon may creepy image pa rin ang mushroom? Simple. Dahil malakas ang impluensya ng folklore at pop culture. Kapag may witch sa pelikula, may mushroom. Kapag Halloween, may mushroom. Kapag Enchanted Forest, may glowing mushroom. At honestly, medyo bagay naman talaga siya sa aesthetic. Ngayon, recap class. Ang paniniwalang ang mushroom ay pagkain ng mangkukulam ay nagsimula dahil sa misteryosong pagtubo, sa mga nakakalason at hallucinogenic na uri nito, at sa takot ng sinaunang tao sa mga bagay na hindi nila maintindihan. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti na rin itong naintindihan ng tao, naging gamot, pagkain, at nakitaan ng silbi sa mundo. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, hindi lahat ng mukhang creepy, masama, at hindi lahat ng mushroom, pangkulam. Pero kung may tumubong mushroom sa likod ng bahay ninyo na niyon, umiilaw sa tuwing gabi, baka mas okay nang huwag niyong gawing ulam. Mahirap na.